So ito na guys, part 2 na. Touch yellow Part tape to 2. open Kung doors. bakit ako napunta ng shelter, okay? Doors closing. Sa buwan ng December, sa buwan na ng November at saka December, dahil ang oras po ay shoot out sa aking mga minamahal mga subscribers and viewers sa mga views, kaibigan Matilde, Migalang shoot out sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel. Thank you so much and I love you guys. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong upload. And thank you so much sa aking mga members, super chat na nag-isang sponsor. Maraming salamat. Thank you. So, ito na po part 2. Noong unang November, December, pataas na po yung time sa moon. Doon po ako palagi nagla-live. Ayaw ko na pong umuwi. Hiyang-hiya na po ako sa bahay. Hiyang-hiya na po ako sa pang-chichismis. Hiyang-hiya na po ako sa na-depress na po ako. Depress na po ako sa pang-puputya, sa pang-bibintang. So, hindi ko na po talaga kinaya, guys. Hindi ko na po talaga kinaya ang aking sarili. So, ito na po yung pagkakataon na hindi ko na po kinaya yung ito na po yung pagkakataon na dahil hindi po gabi ako inaway at hindi po araw po ako inaway, umaga, dito na po ako nagkaroon ng pagkakataon. Kasi yung nangyaring break-in sa bahay, nasa trabaho po ako. 2:30 na ako pumunta ng mood. At nagla-live pa nga ako dun sa muli. Tapos, laging na nga akong sinasabihan ng mga viewers ko, are you homeless? Are you homeless? Ginaganyan na nga ako ng mga viewers ko. Are you homeless? I said, no, I'm not homeless. Tingnan mo, yung mga viewers ko ngayon, hindi na sila kasi sa gabi lang sila, kasi sa araw kasi guys, may mga American kasi yung aking viewers mga American. Kaya sa araw kasi dito may trabaho, sa gabi wala. Kaya doon ako maraming viewers. Alam mo guys, sinasabi ko naman talaga na sinabi ko na siya, ate, alam mo nasasaktan ako minsan, hindi lang ako kumikita. Ayaw ko po kayong suwayin. Pagkatapos guys, nandyan po ako sa aking katwiran. Sasabihin niya, shut up. Sasabihin niya, tumigil ka. That's enough. That's enough now. Stop. That's enough. Ganyan siya. Enough now, Edita. Enough. That's so, yan ang po yan. Parang sila din yung driver na nagsasalita o matawa pa. So, yun po yung ko guys sa buhay dito sa Manila. Ako naaawa po sa kanya dahil nagbabaya po ng car insurance 250, nagbabaya po ng car 350 o 400, 550. Tapos nagbabayad ng 300 sa phone, tapos 300 yung wifi, yung renta nila almost 3,000. 500, tapos siya pa ng grocery, sa kanya palagi yung pagkain, siya yung bumibili. So ako po'y awang-awan ako sa kanya dahil sa pagod, nagtatrabaho ng 6 days a week, pagod, nagluluto pa yan, naglalaba, namamalansa, ganun yung trabaho ng matanda. Kaya alam kong sa akin niya binibintang lahat ng kung ano yung binibintang ng matanda sa kanya, yung amo niya sa kanya, yun din ang ginagawa niya sa akin, binibintangan din niya. So, ngayon guys, sa madaling salita, okay? Sa madaling salita, okay? Sa madaling salita guys, ay hindi ko na po kinaya. Naaawa man ako sa kanya, pero hanggang doon na lang yung awa ko sa kanya guys.
So, kung naawa lang ako sa kanya, hanggang doon na lang po yung awa ko. Kasi pagkatapos ng trabaho ngayon, ilalakad yung aso. Magpapahinga muna yan. Magpapahinga muna yan guys. Pagkatapos na magpapahinga yan ay magpapahinga muna yan. Pagkatapos na magpapahinga, kakain. Kasi diabetic yan eh. Tapos magluluto, ilakad yung aso. Tapos katapos yan, magmamalansya pa yan. Yan ang ano dyan. Kung bakit ako napunta ng shelter, kasi yun na yung nangyari na panagbintangan niya kung ako pinalo ko yung pinto pinalo ko yung pinto ng bakal. Gusto niya akong umamin na ako yung gumawa. Sabi ko, ba't ko aaminin yan? Hindi ko naman ginawa. Sabi niya, ikaw ang gumawa dahil ikaw lang ang hindi. Ikaw lang yung gumawa kasi guys, ang daming ikaw lang yung gumawa kasi na yun, ikaw lang yung hindi anak ko. Ikaw yung pinalo mo ng bakal. Sabi ko, hindi, paano po ako? Di ba sinabi mo na ng birthday yung pumasag? Di paano napunta sa akin? Tapos nag-wave pa siya ng kutsilyo. Kasi nang gagayat na siya ng gulay. Sabi ko sa kanya, alis na po ako dito. Kung yan ang gusto niyo, palagi mo akong pinagbibintangan. Aalis po ako dito. Hindi na po ako ayaw ko na pong ipipilitan yung sarili ko dito. Aalis po. Sabi niya, hindi kita pinapaalis, kita. Sabi ko, bakit po? Palagi niyo akong pinagbibintangan. Nakikita ba niyo ako na nakikita ba niyo ako na ako nagbasag ng ito? Nakikita ba niyo ako na naghawak ako ng bakal? I-prove po niyo. Ako pa talaga. Tapos sabi niya, tumigil ka na. Dito. That's enough. Tatawag ako ng pulis. Sabi ko, just call the police. Just call the police. Hindi po ako natatakot kung tatawag ko kayo ng pulis. Dahil wala po akong ginawang masama. Nasa trabaho po ako. Nakipagkita po ako ng aking social worker. Umalis ako dito 8:30. Tapos pumunta po ako ng trabaho. So huwag mo akong pagbibintangan sa mga nangyayari dito. Kasi hindi ko po alam. Yun siya nagagalit ngayon. Nagagalit na naman. Iyak na nung kayo pala nung nagsabi ako, good morning ate. Kasi hindi ako bumangon ng kasi wala akong tulog dahil ng aso na nagbabar. Sabi ko, ako yung ng aso kapag nagbabar, ako taga-bangon. Sabi ko, ate, good morning. Tapos, hindi siya kumibo, nagkasimango. Hindi ako naman, uminom ako ng tubig doon sa kusina. Doon din po ako kumain ng yogurt, saka doon po ako nagkakape. Hindi ako tapos pumunta ko doon sa sa higaan ko. Nire-ready ko na yung backpack ko kasi lalabas ako at magla-live kasi bawal naman dun sa lugar niya na magla-live. Hindi na ako magla-live. So, doon na nag-umpisa na sabi ko, alis na ako dito. Sabi niya, hindi kita pinapalis. Sabi ko, alam ko, hindi niyo ako pinapalis. Habang nagpapalit ako ng aking mga gamit, sabi ko, ate, pwede ko bang kunin yung pera? Kasi, hindi pa naman, wala pa naman katapusan. Kung pwede ko pong kunin yung pera ko kasi pwede po akong pwede ko pong mag-hotel. Sabi niya, hindi ko ibibigay yung pera mo, wala na akong pera at hindi ko na ibibigay yung pera mo. Total, nang pumunta ka dito, hindi ka naman nagbabayad ng renta. Sabi niya, sabi ko, okay naman. Kung
baka yun ang gusto niyo, hindi ko pipilitin yung sarili ko. Sinabi ko pa sa kanya, abuli ko na lang po sa inyo yan. $600 yun. Binigay ko sa kanya, $600. So, ngayon po, hindi po ako greedy kasi kung greedy po ako, binigay ko yung pera. Sana binigay niya sa akin. Kasi alam niya wala akong matirahan eh. Kaya guys, napunta ako dito sa shelter. Kaya yung shelter, dito po ako dito po ako sa shelter din. Magpunto pa po niyan bago ako napunta sa shelter. Magpunto pa po sa inyo yan. Kasi part 2 ito ng part 2. So yan ang isa dyan. Sabi ko, wala naman, hindi pa naman katapusan, pwede kong kunin yung pera. Sabi niya hindi. Kasi nung lumipat ka dito, wala kang binigay, hindi ka nagbayad ng buwan ng Marso. Okay? Marso, katapusan na ng February ako pumunta, pero pagka April, nagbigay ako ng pera. So yung buwan ng yung renta ko ng February, March ay napunta sa April. So guys, yan ang dyan kung bakit ako dito napunta sa sa shelter. Kasi kung binigay lang yung pera ko, hindi po ako mapunta dito sa shelter. Tapos alam mo yung sinabi pa niya sa akin kasi alam mo pasikot-sikot kung saan ka hihingi ng tulong. Alam mo kasi kung saan matalino ka kasi kahit saan ka hihingi ng tulong. Alam mo kung saan pasikot-sikot. Yan ang sinasabi niya sa akin. Okay? So, ngayon guys, nung nakaalis na ako sa kanya, sabi niya sa akin, akin na yung susi. Sabi ko, hindi ko pa ibibigay sa iyo yung susi kasi bayad ako hanggang katapusan. Pwede pa akong pumasok doon eh. Kasi mayroon pa ako ditong susi na isa. Mayroon pa akong susi po dito na isa. Kailangan ko lang pong magano kasi tumatawid tayo ng kalsada. So, madaling salita guys, tatapusin ko to yung vlog ko na to bago tayo mag-order ng ng Uber kasi maaga pa naman, alas 4 pa lang, alas 4:15 pa lang. Maya pa tayo guys. Pupunta ako dyan sa may Malisyang baka mag-order tayo dyan, titingnan natin. Pagka mag-order ako ng pagkain dyan. Pero muna tayo guys dito. So ngayon guys, dahil sa hindi po niya binigay yung ating renta, hindi po hindi ko natumba pa. So anyway guys, maliit lang kasi ito na tripod kaya hindi po hindi katulad ng dati kong tripod na maganda yun matangkad. So ngayon guys, nung nakaalis na ako sa kanya, nahakot na namin ni Kevin yung mga damit ko, nailagay na namin
Saka ko na ibinalik yung susi. Sabi ko hindi ko pa, mamaya ko na ibibigay kapag na ano ko pa yung mga ano. Kasi gusto, pwede pa akong, kung hindi pa ako tinulungan ni Kevin mag-ano ng mga gamit ko guys. Kailangan pa ako matulog doon kasi may bayad naman ako tsaka may susi. Nandoon pa ako nakatira kasi kung itatawag siya ng pulis sa akin, sasabihin ko sa pulis na may hawak siyang kutsilyo na tinitreat niya ako. So, either siyang makukulong, ako yung ililigtas ng pulis. Kasi siya yung namimintang. Tsaka titingnan ng pulis yung camera, sasabihin ko, you just look at, officer, look at the camera. What time did I leave the house? What time did I came in? Yung gano'n, importante yun. May camera sila eh. So, madaling salita po, yung araw ng Thursday yun eh, Thursday. Hindi po ako nakahingi ng tulong, pero paglabas ko ng bahay na nailabas ko na lahat yung mga gamit ko nasa labas na po, nasa porch na, nakalabas na po yung mga gamit ko. Tumawag na po ako, pinapaalam ko na po yung sitwasyon ko sa aking stepdaughter. Tapos inaalam ko na po sa aking mga anak. Hindi talaga maano. So, dito ata maganda ang ano dito. So, dito muna ako guys maghintay kasi ano, doon ako nagtatawag, tinawagan ko na yung Samaritan House, tinawagan lahat ng connected sa akin guys na mga na tumutulong sa akin na may mga phone number akong, kasi nga naghahanap nga kami ng maririntahan ng apartment. So tinawagan ko na po yung aking social worker, tinawagan ko na yung social worker ko sa hospital, yung social worker ko na tumutulong sa akin. Tinawagan ko na lahat. Tapos tumawag na ako ng Samaritan House, tumawag ako ng HIP housing. Marami na akong nagawang tawag nung umalis ako doon sa kanya. Nung pinick up na ako ni Kevin, wala na pong time na pumunta ng Samaritan House. So Biyernes talagang maaga ako pumunta ng Samaritan House. Nung pumunta ako ng Samaritan House, sinabi sa akin ng Samaritan House na kailangan akong humingi ng sulat doon sa matanda, okay? So gusto ng Samaritan House humingi ako ng sulat doon sa kanya na hindi na ako doon nakatira. Hindi ako binigyan. Imbes na sinabi ko lang sa kanya, kapag hindi po niya ako bibigyan ay pupunta po ako ng police station para humingi po ako doon ng sulat. Alam mo, tumawag siya ng pulis sa akin guys, tinawagan niya po ako ng pulis. So, sabi ko, officer, nanghingi lang ako ng sulat na hindi na ako nakatira doon. Kasi kung tutuusin police officer, if something happened to me, they are going to blame for them. Sila yung i-blame. Tsaka mayroon po akong 2 anak na hahanapin ako, sasabihin niya what happened to my mom. Kasi nandyan sa ko. Alam mo, hindi naman ang matanda nang bigay sa akin ng sulat. Yung pulis.
umano eh, nag-iba yung tono ng pulis, kaya sinabi ng pulis, do you want me to help you? Do you want me to fill up the application? Sabi ko, no, officer, ang gusto ko lang, officer, na i-ano ako yung sulat lang. Tapos that's all I need. It's a letter that I'm no longer staying with them. Just in case something happened to me, they are not responsible with me anymore. Eh, sabi ng pulis, kailan mo kailangan? Sabi ko Monday. Kaya nung ano naman, ano yun eh, 8, 9, 10, 11 pumunta ako sa police officer, bumalik ako ng Samaritan House. Tuesday, mag-check out na ako ng Tuesday sa sa motel. Ngayon hindi pa ako binigyan ng dito din, hindi pa ako dinala sa shelter kasi hindi pa ako na dinala ng shelter kasi akala ko makarinta ako doon sa kwarto ng Pilipina na naghahanap ng roommate. So hindi naman kasi hindi ako binigyan ng paperwork na kailangan ko. So kaya napunta ako ng shelter. Sa shelter naman, nakuha ko yan, nag-check-in ako dyan, na tinawag na mayroong pupunta doon. Kaya tinanong ako, yung pagdating sabi niya, pwede ka na pumunta, ito yung puntahan mo, ito yung pupuntahan mo, pumunta ka na ngayon. Sabi ko, okay, nandito pa ako sa trabaho. Pagkatapos ko na magtrabaho, kumain muna, tapos bago ako tumawag kasi hindi ko naman alam, tumawag na ako ng Uber kasi mabigat din yung bitbit ko. Yun lang po. Kaya ako napunta ng shelter. Kala siguro ng matanda. Tanga din po ako, hindi ako marunong katulad niya. So, yan guys kung bakit ako napunta ng shelter. Hindi ko kagustuhan kung bakit ako napunta. Dahil sa pang-aabuso po ng matanda. Kung hindi po ako inaabuso ng matanda guys, hindi po ako mapupunta ng shelter. Kasi nagbabayad naman ako hindi naman ako masamang tao. So yan po kung bakit ako napunta ng shelter, kasi po inabuso ako ng matanda. So kahapon, nakita ko yung matanda guys. Ang bilis kong lumakad. Nagda-drive siya, ako naman sa may sidewalk naman ako. Sa may sidewalk ako naglalakad. Biglang may bumusina. Nung pagkatingin ko, yung matanda, kinawayan niya ako. Hindi ko siya kinawayan, hindi ako naghilo sa kanya, hindi ko siya nilapitan. Basta tuloy-tuloy po yung aking lakad papunta ng bus stop. Kasi sinabi sa akin, pwede mo siyang, pag hinaharas ka ng matanda, pwede mo siyang idemanda, pwede kang kumuha ng restraining order sa kanya. Pwede mo siyang idemanda para makuha mo yung pera. Pero hindi ko po gagawin yun. Hindi po ako ganong ka klaseng tao na ipapahama ko yung matanda. Kasi yung sa akin po, ang naghahari sa akin yung awa ko sa kanya. Dahil pagod na po 6 days na po siya nagtatrabaho. Biro mo, pag uwi, nakaupo lang yan umihilik na kaagad. Sabi ko, ate, pagod ka na po. Magpahinga ka na lang, ako na lang bahala sa aso. Isang beses malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Hindi na nailakad yung aso ng 2 araw na, hindi na nakalabas. Hindi na tumatay sa loob ng bahay simula nang na-train ko ng palabasin. Doon na siya sa labas na nagtumatay. Alam mo guys, ang ginawa ng nilakad ko yung aso. Tuwang-tuwa siya guys, na nilakad ko yung aso. Sinabi niya doon sa anak niya, nilakad ni Edita yung aso sa labas. Papasalamat silang dalawa. Kasi natatakot ako na baka bumagsak yan. Ako na naman yung pagbibintangan. Ito na po yung kinakatakutan ko dyan sa matanda.
kung bakit ako nag-choose ako na di na baling maging homeless din, di na baling sa shelter ako titira kahit na pinagbawalan ako ni Kevin, kahit na pinagbawalan ako ni Brian. Kapakanan ko ang aking iniisip kasi mangyayari po ang mangyayari, baka makulong ako dahil pagbibintangan ako ng anak niya at saka ng ng matanda. Kapag ano po guys, kapag natumba yan sa hagdanan, kasi hinihila ng aso yan. Kapag nagkamali yan ng apak sa hagdanan, tiyak matutumba yan, bagsak yan, hindi na yan makalakad kasi medyo may pagkalakihan na matanda eh. At sino yung pagbabintangan ko, nandoon ako. Ako na naman, doon ang takot ko. Ngayon guys, mayroon pa akong phobia eh. May phobia pa ako guys, kaya naging masama ka sa akin, mas lalo ako maging masama. Hindi mo na ako mapaano kasi talagang hindi na ako lalapit sa iyo. Yan ang ko diyan. So, anyway guys, o-order ako ng pagkain ngayon dito. So, bago ako So, yan na po ang kwento ng buhay ko kung bakit ako nasa shelter. I choose to be in the shelter. Kaysa mangangadim ang buhay ko dito sa matanda. Ang buhay ko sa matanda ay masyadong stressful. Umiiyak ako sa live ko noon eh. Diba mayroon akong live na please help me to help I'm so depressed. Be with me. Yung hindi na ako dyan, nadidepress po ako. Pero pagdating dito guys, hanggang dito na lang po. Shout out po sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong upload. At please do not skip the ad. Thank you so much sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan matindi, mega love, shout out. At thank you so much. I love you guys. Ngayon, nakapag-vlog na naman tayo at ang ating namang ito ay ating dalawa na naman. Story of my life. Bakit ako nasa shelter? Hindi ko po kinahihiya ang aking kalagayan sa shelter. May part 3 pa ito guys. Baka bukas na natin gagawin ang part 3, okay? Ikukwento ko sa inyo kung bakit. Thank you. Bye-bye.